Sayang. Sunday. Sunog, sumiklab sa magkahiwalay na lugar sa Parañaque. Isang lalaki sa barangay San Dionisio na natrap sa kanilang natupok na bahay, patay. Senador Bato de la Rosa iisyohan ng PNP CIDG ng subpoena bukas kaugnay sa investigasyon sa umano'y extrajudicial killing sa Davao. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant. Ilang senador sa mayorya. Tito Sen Soto, senador. Sa liderato ni Senate President Tito Soto sa gitna ng ugong ng umano'y Senate coup para harangin daw ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Bago ang botohan ng Kamara sa impeachment kay Vice President Sara Duterte bukas, Senador Amy Marcos naglabas ng video Baka sa umano'y 2027 pananakot or kapag hindi 20. bumoto sa impeachment ng Nagkakaply na Vice. po. Kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Bako po. Sara. Ngayong Mother's Day, silipin ang impluensya na isang ina sa Cebu na hindi lang Beat kasi ano? pampamilya rin. Sayo siya. Ang Tuino. iba't ibang parenting style na ginagamit ng mga ina across generations. Mamaya yan. Magandang hapon po. Nakatakdang silbihan ng otoridad ng Sabina si Senator Bato de la Rosa. Kaugnay po ito sa investigasyon sa papel niya sa No umano'y express. extrajudicial killings. Matapos sabihin ng International Criminal Court na wala itong inilabas sa public warrant, Local. sinabi ng abogado ng mga EJK victim na posible pa rin may secret warrant laban sa senador. Nakatutok si Maki Pulido. Second local. Nakaalerto ang buong pulisya, pati mga airline, paliparan at pantalan. Pero sabi ng DILG, hindi yan para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa, kundi para isipin sa kanya ang subpoena kaugnay sa investigasyon ng PNP-CIDG sa naging papel niya sa di umano'y extrajudicial killings ng hepe ng Davao City Police at Director ng Police Regional Office 11. Nasa Davao Region ng Senador, ayon kay Remulla. The CIDG will issue a subpoena tomorrow to General De La Rosa to appear personally before the CIDG 46 minutes. in aid of investigation of the previous crimes. I repeat, this is not Okay lang yun. an arrest warrant but a subpoena for the senator and former chief of police, former chief of the PNP. Sabi ni Remulla, bahagi ito ng case build-up ng PNP laban sa mga sangkot sa EJK. Tiniyak din niyang magiging patas ang investigasyon at hindi lang daw si Bato ang taga-PNP na isusupina. All officers involved must be... Kanina hinabing kotse. And just to be clear, Uy siya. he was the tip of the spear in the EJK drive, so we will start with him and investigate after. Noong nakaraan, we had a Quadcom report with regards to EGK and other related incident. That would be the very basis. Gihit ni Remulla, walang kinalaman ang pagpapasupina kay De La Rosa sa umugong na arrest warrant daw ng International Criminal Court. We are not a member of the ICC. We are not working with the ICC. This is a purely Kahit na may soda matter. Soda po. There's a 10,000-man task force that... Hapon sa news. Hindi. okay, let me just make it clear. Kahapon, 41 minutes. That was in reaction 50 minutes. to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has Awaited said that minute. there is none. Okay? So we have dismantled that task force. What we do have is now a subpoena for him, but not a manhunt. Kahapon, sinabi na ng ICC na wala silang inilabas na public warrant laban sa senador. Paliwanag ni So, Attorney Cristina Conti, international ICC crime. Assistant to Counsel at abogado ng EJK victims. Ang ibig sabihin ng public warrant ay hindi isa sa publiko ang pag-issue nito. Kaya ayon sa kanya, hindi nangangahulugang walang arrest warrant laban kay De La Rosa. Wala mang sinasabing public warrant kay Bato. Posible po mayroong secret warrant. At maraming proseso na pinagdadaanan yan. Kaya maaring may application ng warrant at maaring may aprobado ng warrant.
Isa sa mga dahilan ng pag-issue ng secret warrant ay para hindi makatakas ang akusado. Kapag, Bawal yun. hindi pa muna i-share sa Bawal public yun. yung warrant. Una, para masigurado na mahuhuli yung tao. Kumbaga, walang advance notice doon sa subject ng warrant. Pangalawa, para hindi masyadong makagulo yung politika patungkol doon sa issuance ng warrant. Nauna nang sinabi sa GMA News ni retired Major General Romeo Prestoza, Executive Director ng Philippine Center on Transnational Crime, na nagsisilbing National Central Bureau ng Interpol sa Manila, wala pa silang natatanggap na red notice mula sa Interpol. Maki Pulido, Nakatuto, 24 oras. Patuloy po na sinusubukan ng GMA News na kunin ang panig ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng anunsyo ni DILG Secretary Remulla pero wala pa siyang tugon. Pero sa pagtitipon po ng Wage Coalition sa Cebu kanina, may ipinarinig na voice recording ng senador. At dito, binihag niya ang pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Mula po Nobyembre, hindi na po dumadalo si De La Rosa sa mga sesyon sa Senado. Ay kay Remulla, nasa Davao Region ang senador ngayon. Sustenta kang Bibi Sara Duterte, Inday Sara, nga nagpadayon sa pagserbisyo sa atong nasod, bisan pa sa mga hagit o pagsulay na iyang giatubangan. Hindi kami musupot na gamiton ang politika sa pagpahirap sa mga leader na tinuod na nagserbisyo sa katawhan. Sa ibang balita, 2 sunog ang tumama sa Parañaque sa nakalipas sa 24 oras. Sa sunog sa Barangay San Dionisio, nasawi ang isang lalaking na-trap sa kanilang natupok na bahay. Nadamay rin ang mga kalapit na bahay na gawa sa light materials at nakatutok si EJ Gomez. Palubog ang araw ng magliyab ang mga bahay sa Barangay San Dionisio sa Parañaque City kahapon. Sunog Agad na sa dalawang alarma ang sunog. Parañaque City, Kanya-kanyang paglikas ang mga residente. Lagabasan sila tao. Sunog. Sumabugan na. Nainit kasi. Nakita ko Ayan, na no? yung usok. Bahagi bakoy sila. Lumaki na yung apoy. Hindi na po ako nakapasok. Laki, oh. Kinuha ko yung mga konting gamit ko. Lahat eh. Isang 25 anyos na lalaki ang nasawi sa sunog na ayon sa Bureau of Fire Protection ng BFP natagpuan sa bahay kung saan nagsimula ang sunog. Kita natin yung kanyang body na naka-right side position, lateral right side position, yun sa second floor. Yung recognition na, yung balat niya, wala na. Nang pumunta po sa bahay, nasusunog na po. Hinahanap ko po siya noon, pumunta po sa bahay ng lola ko sa Las Piñas. Grabe, Kala ko sunog po na nandun to. po siya. May nalaman po kami Pwede na pa ayos may ng naiwan po lalaki. sa bahay na isang lalaki. Patay na siya. Tapos, Sa natrap ng sunog. uyaw po pala yun. Ayon sa BFP, Yun. naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Wala. Hydrant na malapit sa area, so kinakailangan pa ng ating mga responding Hydrant. kasi may isang condominium at yung isa naman hydrant natin ay malapit naman doon sa school. Oo. 3 bahay ang natupok damay sa sunog. Ang mga katabing bahay na gawa sa light materials. Tuluyang naapula ang apoy pasado alas 8:30 ng gabi. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Aabot sa halos 300,000 piso ang halaga ng pinsala. EJ Gomez, Nakatuto, 24 oras. Ngayong hapon natupok ang halos Kahapon. 30 bahay sa Barangay San Antonio sa Parañaque. Nakatutok si Jamie Santos. Pati San Antonio. From San Dionisio to San Antonio. Ulit-ulit. Araw ng pahinga ng mga taga-Valley 1 sa Barangay Natupok. San Antonio, Parañaque City nang lamunin ng nagngangalit na apoy ang ilang bahay. Natutulog po ako kanina. Ginising lang ako ng pinsan ko na bantay dyan sa baba. Tapos yun, mabilis yung pangyayari. Yung mga aso, yun yung inuna kong binilabas. Ang ginawa nung anak ko, mama, labas na, labas. Wala akong na isa labas. Salugan. Wala akong na isa labas na inilabas ako. Usok. Umakyat sa ikatlong alarma ang sunog. Mabilis Grabe, na usok! ang apoy dahil sa Usok, malakas na no? hangin at matindi After ng San Dionisio, panahon. barangay. Karamihan pa sa Kasunod mga San bahay na Antonio. gawa sa light materials.
Sa init ng panahon, ang bilis kumalat ng apoy, no? And then, sa water supply din, since nagkalat yung area, yung pagpasok ng daan, medyo masikip-sikip din ang area nito. ABS-CBN News and News 5 interview. Bahay ang nasunog. Aabot sa 60 pamilya o mahigit 180 individual ang nasunugan. Isang lalaki Oo. ang binigyan ng atensyong medikal dahil nahirapang huminga. Tinatayang 150,000 pesos ang halaga ng pinsala. Lo. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy na Dapat may nauna bago CCTV, mag-alas no? 2 ng hapon. Jamie Santos, nakatutok Haha, no. 24 oras. Sa evacuation center, nagdiwang ng Mother's Day ang ilang residente inilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Muli itong nakapagtala ng aktibidad matapos magkaroon ng panakanakang pagsabog at magbuga ng lava. Mula sa Kamalig Albay, nakatutok live si Bea Kinla. Bea. Evan, kinamusta natin ngayong araw beach yung sa mga kabila. pamilya na mahigit 4 na buwan nang nasa evacuation center dito sa Albay. Sila kasi yung nakatira dati sa 6-kilometer permanent danger zone at inilikas mula pa nung itaas sa alert level 3 ang Bulkang Mayon nung Enero. Saksi ang nakabibighani at minsay mapanganib na Mayon volcano sa Albay sa halos buong buhay na ng 78 anyos na si Coronasyon. Kahit delikado sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan, doon na niya binuhay at pinalaki ang 6 na anak na bumukod na at may sarili ng mga pamilya. Ngayon, ang mga anak na niya ang nag-aalala sa kanya. Hindi man kami pwede, madam, umalis doon kasi may mga tanim kami. Ako, madam, sanay na po ako. Kung halimbawa, talaga pong delikado po kami, umaalis ako. Kasi kuminsan, pinupunta na ko ang mga anak ko. Mama, alis na po. Mama, punta ka na doon sa bahay. Okay naman kako ako, kahit na mama, isa ka lang dito. Tuwing nag-aalboroto ang Mayon, labis ang pangamba ni Liza na 7 buwang buntis at may 2 pang maliit na anak. Sobrang nakaka-nervous po talaga. Mahirap naman Kahit po. bagyo. Lalo nang Kaloy, yung sa nagahupit na mga- bagyo kaloy. sa O pinagkakakitaan agupit. po, mahirap. Pero Parehas nasa-survive ata naman. nung Hindi kasame sana buhay baha. sa peligrosong pana ng bulkan ang gusto niyang kagisnan at ipamana sa mga anak. Kasi mas So, maganda po kung international medyo to malayo local lane. kami sa Bulkan Mayon. Dito muna si Para Francisco. panatag po ang loob namin. Na Oo. walang taon na naman, mangangamba na naman, nandiyan na naman po yung pag-aalboroto ng Mayon Volcano. So para sa akin po, natatakot po ako. Pero mahirap niyang iwan ang bahay at buhay nila Body roon. says especially. Kapag okay naman po, syempre nandoon po talaga yung permanenteng tirahan. Ilan lang sila sa halos 80 pamilya na dating nakatira sa loob ng danger zone at inilikas sa Bariw Elementary School nang itaas sa alert level 3 ang Bulkang Mayon noong Enero. Ngayong linggo, ililipat sila sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center sa Barangay Bungabong. Bukod ma'am sa mas malawak yung facility, ina-anticipate din kasi natin yung opening ng school year. May directives din yung ating governor na talagang maghanap na po ng area ang local government unit para po sa permanent relocation site. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbalik sa danger zone dahil tuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng bulkan. Kahapon, nakapagtala ang silos ng Yun. mahina at panakanakang volcanic explosion Labo. sa Mayon. Sandali ring nagkaroon ng lava fountaining sa bunganga ng Labo. bulkan. May mga volcanic earthquake, rockfall at pyroclastic State of calamity. Sa 8 lugar sa Albay na nasa San state of Domingo, calamity Calamig, dahil sa pag-aalboroto ng Mayon, Daraga, may Gagaspi, humihiral na 15-day Tabaco, price Maliit, freeze Patigaw. sa household LPG na hindi lalagpas sa 11 Presidente. kilograms at kerosene products. Epektibo yan hanggang May 20. Hanggang sa kanyang biyahe sa Fernando ng JB ulit. Pasado alas 5 ngayong hapon, nakapagtala na naman ng mahina at panakanakang volcanic explosion Ooh. sa Mayon. Yan ang latest mula dito sa Kamalig Albay. Balik sa'yo, Evan. Ingat kayo at maraming salamat. Bea Kinla. Susunod. Sa Mindoro Nasa naman. pamilya, Oh, sunog. apektado ng sunog sa Yun, Davao City. nasag. Sa gitna ng ugong ng umano'y Senate coup para harangin umanong impeachment kay Vice President Sara Duterte, ilang senador sa mayorya tiwala sa liderato ni Senate President Tito Soto. At sa iba't ibang parenting styles, what you think? Ang ginagamit ng mga ina across
generations. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Anong brand? Tuloy ng bumiyahe ang bahay nagbisak siya. na nasunog sa barangay Ayun. PTC sa Davao City. Umabot sa ikaapat 200 ng pamilya. Sunugan! Sunog? Pinatay ang 200 pamilya ang apektado, kabilang na ang mga nasa Badlaw community. Inalam pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng apoy. Matapos sabihin kahapon na may milyong-milyong pisong insentibo raw ang kapalit ng pagboto ng yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, naglabas ng video ngayon si Senator Amy Marcos. Inaakusahan niya ang ombudsman na tinatakot daw nakakasuhan ng mga kongresistang boboto ng no. Nakatutok si Jonathan Andan. Bukas na ang debate at posibleng botohan sa Kamara kung mai-impeach o hindi si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang defense team magmo-monitor sa mangyayari sa plenaryo. We'll monitor po dahil Ang tomorrow. Partido Demokratikong Pilipino o PDP laban na suportado ang PDP. pagtakbo ng bise sa 2028 presidential elections kahit hindi nila kapartido, nagbabala sa mga kongresistang boboto ng yes sa impeachment. Iba blacklist daw No nila more part ang mga 1 and ito. Hindi papayagang tumawid sa kanilang partido. Walang maaasahang political refuge o pagkakanlong sa kanila. Kung kakailanganin, magpapatakbo o susuporta sila ng makakalabang kandidato sa distrito ng kongresistang boboto ng yes. Sabi ng PDP laban, hindi yan banta kundi political accountability. Ang kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte ang pangulo ngayon ng PDP laban. May 3 Duterte sa Kamara, sina Davao City Representatives Paulo Pulong Duterte, Omar Vincent Sangcola Duterte at PPP Party List Representative Harold Duterte. Sabi ng Dami Justice din. Committee Chairperson Jervil Luistro, malaya ang mga Duterte na sumali sa debate sa impeachment. There will be debate after the sponsorship speech, and I think everybody will be given the opportunity to participate in the debate. No, I'm quite sure about that, the interpellation. But with respect to the exclamation of vote, siguro i-consider din ng rules kung ilan ang House members who are interested to explain their vote. Sa Senadora Amy Marcos naglabas ng video tungkol sa nakuha raw niyang impormasyon ng posible anyang kahinatnan ng mga hindi boboto para ma-impeach ang bise. May bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Hiningan namin ng pahayag si Ombudsman Jesus Crispin Remulla pero wala pa siyang tugon. Sabi ni Palace Press Officer na Secretary Claire Castro, ilan nasasanay ang ilang matataas na opisyal na bumabase lang sa anyay haka-haka. Mas may kredibilidad Dating anya ano, kung maghuhusga na may may task na yung ebidensya. balita na. Sabi ni Castro, nakakahawa raw pala ang gawain ni dating Pangulong Si Rodrigo Mahaba. Duterte sa anyay paggawa ng intriga at pagtanim ng ebidensya. Huwag daw itong tularan. Payo naman ni Power. Cebu Archbishop Alberto Abet Uy sa mga Katolikong mambabatas, bumoto ayon sa konsensya, katotohanan, hustisya at sa ikabubuti ng nakararami. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nakapili na raw ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina Kitty Duterte at ang kanyang ina na si Hanilet Abansenya. Ayon po yan kay Atty. Nicholas Kaufman. Ang sabi ni Kaufman, pinayuhan siya ng mag-ina na magbitiw bilang legal counsel ni Duterte sa kaso ng Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Base sa katiyakang nagkasundo na sila sa terms of engagement ng kapalit niyang abogado. Nauna nang sinabi ni Kaufman na nakakontrata lamang siya para sa pre-trial phase na epektibo sa loob ng 1 taon o hanggang sa pagtatapos ng confirmation of charges hearing, depende kung alin ang mauuna. At nitong Biyernes, humingi ng approval ang Registry of the Court kay Kaufman para sa acquaintance visit ng bagong abogado ni Duterte. Hindi raw niya ito tinutulan. Sabi ng tagapagsalita ng ICC, maglalabas ng korte ng desisyon sa hiling ni Kaufman na magbitiw bilang abogado ni Duterte sa takdang panahon. Puro Duterte. Susunod, jeep sa Oriental Mindoro Ay! na wala ng preno
Sira. Patay. Yan, at iba pa sa pagbabalik ng 24 oras weekend. Apat ang patay sa nadisgrasyang jeep sa Socorro Oriental. Kanina posible na Kabilang po sa nagtitiyan. mga namatay ang jeepney driver, Short lang tayo ang ngayon. asawa nito at isang menor de edad. Biyahe falling outing. Nawala ng Puto at Poleno. Wasak. Control sa preno ang driver habang binabagtas ang pababang bahagi ng kalsada. Dahil dito, bumangga siya sa puno. Napagalamang magkakaanak ang mga biktima na papunta sana sa isang family. Nawala Puto, binabagaan. Sa gitna ng pugong na umano'y Senate coup para tigilan naman ang impeachment kay Vice President Sara Duterte, nagpahayag ng tiwala at suporta ang mga senador sa mayorya sa liderato ni Senate President Tito Soto. Nakatutok si Mac Gonzales. Hindi pa man umaakyat sa Senado ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, may mga umuugong ng hakbang para pigilan umano ito, pati ang umano'y pagpapalit ng liderato ng Senado. Sabi ni Senate President Tito Soto, narinig na niya ang ugong na ipupudita umano siya. Ani Soto, magsisilbi siya hanggang suportado siya ng mga kapwa-senador. Susundin niya raw ang konstitusyon at ipinapasa Diyos ang anumang mangyayari. Kumbinsido naman ang ilan sa mayorya na walang basihan ang napapabalitang kudeta. Tingin ko, mag-stable ground naman si SP dahil pinapakita niyo yung tamang leadership dito sa mga ganitong panahon. It's not a matter of choice or change in leadership. It's a responsibility of the Senate. Hindi mo pwedeng upuan yan ng matagal o hindi pwedeng ipagpagpuloy dahil nga nakasulat very clear sa Constitution natin to try and fulfill. Kung yung grupo na mag-iinitiate ng kudeta, halatang halata, how will they explain to the public na kaya nagpo para hindi matuloy ang impeachment? Exactly. So that's the big question. I don't know kung saan sila kukuha ng lakas na loob na gawin nila yun. And I think siguro mas maganda na we proceed to the trial. We will go para you have a day in court. Sa ngayon, may 15 miyembro ang mayorya na sumusuporta kay Soto, habang may 9 na miyembro ng minorya. 4 na senador ang kailangang bumaliktad para mapalitan si Soto. Dagdag ni Senador Wen Gatchalian, malinaw na trabaho ng Senado mag-trial kung may ini-impeach na opisyal. Pero kung may senador na maghahain ng posyon para harangin ang impeachment trial, Ang importante dito, argumento at yung dahilan. Hindi naman pwedeng by motion tapos walang dahilan. Kasi nga, very clear sa Constitution to forthwith and proceed to trial na wala naman ng ibang leeway ang sinabi ng Constitution. inaasahang bukas pagbobotohan ng Kamara ang impeachment ng Vice. Sakaling maiakyat ito sa Senado sa Martes, iko-convene na kaagad ang Senate Impeachment Court sa Miyerkules. Nakipagpulong na rin si Soto sa mga senador para paghandaan ang posibleng impeachment trial. Mac Gonzales, nakatutok, 24 oras. Ngayong Mother's Day, mapapamama mo, MAPE teacher ka sa kwento ng Magina sa Cebu na parehong MAPE teachers. Kilalanin sila sa Papa-Good Vibes ni Mac Gonzales. Pagay natin to. Like mother, like daughter, sa husay sa paghataw. Pero hindi lang daw dancing skills ang namana ni Kathleen sa kanyang 64 years old na Mami Lucila. Pareho rin silang guro sa isang eskwelahan sa Argao, Cebu. Literal na mama mo, MAPE teacher. Kwento ni Kathleen, 43 years ng teacher ang kanyang nanay at paborito raw talaga niyang sumayaw. Ang sikreto nga raw nito sa aging gracefully, Zumba. Talaga namang you are the dancing queen, Nanay Lucila. At ang pagiging maliksi ni Nanay Lucila, yan naman ni Kathleen na 11 years na rin natuturo. Paborito raw niyang maglaro ng sports at sumayaw. Legit na hawak ng mag-ina ang beat at pagsasayaw ang kanilang pang-unwind pagkatapos ng mahabang araw ng pagtuturo. Pero di lang si Kathleen, dahil maging ang isa sa mga kapatid niya, pati ang kanyang hipag, mga MAPE teacher din. Dagdag ni Kath, may mga kamag-anak din sila na naging estudyante ng kanyang ina. Ang impluwensya ni Nanay Lucila, pang-pamilya at pang-classroom pa.
Mav Gonzalez, Ito, bawal na siya. 24 oras. Up next, ang pasabog at socially relevant performances sa All Out Sundays. Ang different ways of mothering ng ilang moms na mula sa iba't ibang henerasyon. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Salamat. Pag may Bawal sa batas ang pagkuha ng starfish pero ibang usapan kung ito'y para sa pagligtas din ng kalikasan. Sa Boracay may aktibong pangunguha ng mga starfish. 3 araw sumisid ang mga volunteer diver katuwa ang mga taga-DNR, Philippine Coast Guard, Napangsala. Maritime Police at Malay LGU. Starfish sa Boracay. Sira, coral, no? Nakasisira sa mga coral. Oo. Ay sa isa sa mga volunteer diver, pahirapan ang mano-manong pagkuha sa mga starfish dahil mabilis silang dumami tuwing mainit ang panahon. 3 na ang kumpirmadong patay dahil sa hantavirus na kumalat sa isang cruise ship. Ang mahigit 30 Pilipinong tripulante sa barko sa ngayon, ligtas at nakakwarantina. Nakatutok si JP Soriano. Sa ulat ng World Health Organization, 3 na naitalang namatay sa gitna ng Hello. outbreak ng hantavirus sa cruise ship na MV News. Halos 100 Buti na lang, hindi tayo tamaan, ligtas tayo. Kundi, WHO, hantavirus. ng WHO, nahawaan na ng hantavirus ang masawing mag-asawa bago pa sila sumakay ng barko. Isang British national din ang isinailalim sa intensive care sa South Africa. 3 iba pa na pawang mga taga-Europa ang iniligas ngayong araw dahil hinihinalang tinamaan ng hantavirus. 2 sa kanila ang malubha ang lagay. Gagamutin sila sa the Netherlands. Wala? Ayon naman sa Swiss government, isang lalaking nagbalik Switzerland matapos sumakay sa Hondius ang ginagamot sa Zurich Outbreak na Soviet. Outbreak. Napagalaman ng National Institute for Communicable Diseases ng South Africa na Andes strain ang nakuha ng ilang pasahero. Ang nag-iisang strain ng hantavirus na pwedeng mapasa ng tao sa tao o person-to-person transmission. Ayon sa WHO, kadalasan sa ihi o dumi ng daga nakukuha Umihi, ang dugo at hantavirus. daga. Pero may mga pambihirang pagkakataon daw na naipapasa ito ng tao sa tao. Ilan sa mga sintomas ito ay Lagnat, sakit ng ulo, sukat at mahina. at panghihina. Bed. Ang Department of Migrant Workers naasikaso na ang 4 yun. pagpapauwi sa mga Pilipinong tripulante. Nakatutok din ang Department of Health. Sakit ng ulo. Pagkatapos dumating ng Suka ating mga at kababayan papahina. na doon sa Canary Islands, Na mag-aantay po viruses, tayo no, ng sa, abiso mula sa sa- World sa Health barko. Organization kung ano po ang mga gagawin Hondius natin na susunod na hakbang. Ayon sa Department of Health, may kakayanan naman ng Health Department para itest ang mga individual na na-expose sa sakit na hantavirus, gaya ng 38 Pilipinong sakay at nagtatrabaho sa MV Hondius. Buti na lang, hindi di ako yun. Mababa ang banta ng nasabing virus sa global public health. This disease is not COVID, and we have said it many Not times at COVID. WHO. Kung hindi, si And Hanta. when we say this, we don't take it lightly. Paglilinaw rin ng DOH, walang dapat ikabahala ang publiko. COVID-19 is not Hindi ibig sabihin na correction. gumagamit ng PCR ay magkakaroon tayo ng pandemya. Yan po ay isang sandata. Ready po ang ating mga laboratories at anuman po ang magiging susunod na hakbang, kukunin natin mula sa abiso ng World Health Organization. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Quick chikahan tayo mga kapuso, from festive performances to socially relevant acts. Yan ang ipinakita ng mga grupo sa Summerversary Special sa All Out Sundays. Panalo siya ng grupo ni Derek Monasterio Ito yan. kasama si Jessica Villarubin. Bida naman ang mga tsuper sa team ni Miguel Tan Felix at Raver Cruz. Dinner siya. Nagbahagi naman ang kani-kanilang Mother's Day Nico messages ang mga celebrity. May Father's sweet na Day. mensahe para kay Sa Solen Instagram. Yusat ang kanyang asawang si Nico Ayun. Bolsico. Oo. Para may pa-throwback picture naman si Mavi Legaspi to flex his mom Carmina Villaruel. Si Ashley Sarmiento may pa-bouquet of flowers naman para sa kanyang mami. Hindi rin nagpahuli si Anton Vinson na ipinakita ang sweet photo ng kanyang mami. And that's my chika this weekend. Happy Mother's Day. Ako po si Nelson Canlas, Ivan, and Happy Oops. Mother's Day, Tia. Oops.
Thank you, Nelson. Alam niyo mga kapuso, ika nga nila, di ba? Different rules for different folks. At ganyan din po pagdating sa pagdidisiplina at pagpapalaki ng mga ina mula po sa iba't ibang henerasyon. Ngayong Mother's Day, mga kapuso, what you think? Paano ba ang parenting style ninyo? Alamin sa pagtutok ni Bon Aquino. Mata kasi ang gamitin sa paghahanap, hindi bibig. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Malamang narinig mo na ang mga linyahang yan sa mama mo. Pero sa paglipas ng panahon, paano Sa pinggan. mothering ang isang mother sa iba't ibang henerasyon? Ang mga nakausap naming millennials o yung pinanganak from 1981 to 1996, laki raw sa palo. Pero ginagawa rin ba Ay, nila ito laki, sa oh. kanilang mga anak? Lumaki kami ng maayos dahil dun sa pagpalo ng magulang namin. Pero ngayon, syempre, iba na yung kinakalakihan ng mga anak namin ngayon. So, hindi na namin sila ina-apply. Hammer, bells, yan. Napapala kapag matigas yung ulo namin. Hindi na talaga namin nasasaktan yung mga anak namin eh. Ang mga nakausap naming Gen Z mommies na pinanganak mula 1997 hanggang 2012, laki rin daw sa palo. Pero hanggang kaya, iniiwasan ito para disiplinahin ang mga anak. Ay, hindi ko siya pinapalo. Minsan po. Pinapalo ko, makulit po kasi siya. Kasi napamalo ka rin tayo. Ikaw ba kuya? Napalo kita? Yung sa ngayon naman Di po. sa akin, medyo makakay kasi Malaki ka na. naawa ko na pagka pinapalo. Agad-agad. Di po, Jojo. Kailangan medyo Biboy ka na. punong-puno muna ako bago ako mamalo. Ang Malaki 73 na years ako. old na si Victoria na belong sa tinatawag na baby boomers o pinanganak mula 1946 hanggang 1964, bukod sa pagdidisiplina, mas pinagtutuunan niya ang pagtuturo ng magandang asal sa mga anak. Yung hindi sila kumukuha ng hindi sa kanila. Tapos yung hindi masyadong chismis ba ng ibang tao. Tinanong namin ang netizens, what you think ang pagkakaiba ng parenting styles ng iba't ibang henerasyon? Para sa isang netizen, long-lasting ang epekto sa pagkatao ng pagpapalaki ng isang baby boomer at Gen X. Simple, basic, and straightforward daw ang kanilang pagdidisiplina. Kaya ang mga pinalaki raw ng baby boomer at Gen X, matatag sa mga hamon sa buhay. Pero para sa isa namang netizen, punishment and physical violence out. Training and retraining in. Mas pa rin ang disiplina at integridad. Ayon sa child clinical psychologist na si Dr. Ana Tuazon, posible raw talagang maging iba-iba para What ang you think? pagpapalaki ng mga magulang kada henerasyon. Siyempre, iba na yung kaalaman natin ngayon, di ba? Mas marami na tayong alam about paano nagde-develop, nag-grow ang mga bata. Kasi nung unang panahon, siguro, ang concern lang natin is tama pa yung asal ng ating mga anak. Pagdating sa pagdidisiplina, hindi nila inirerekomenda ang pamamalo. Ang mainam daw ay alamin kung ano ang dahilan ng kanilang behavior at bakit nila Kaanak siya, ito oh. ginagawa. Ano ba yung needs ng bata? And that is why, itong mga behaviors na disruptive, malikot, pasaway, puno, this is their way of telling us what they need. Pero syempre mga bata sila, so it's not the most effective way to communicate to us. Bon Aquino, nakatutok, 24 oras. Ikaw, Mama Pia, what you think? Ano Alam ba mo, parenting style mo? Siguro, I guess parang yung kung anong parenting style ng mama ko. Pero yung mga kasabihan na yun, narinig ko yun ng bata ko at ginagamit ko ngayon sa anak ko. Malaman. Kaya masasalin lang siya, no? Across generations, yan ang pare-pareho lang sinasabi ng mga nanay. Pero sa kaduluduluhan, of course, speaking well, it's out of love and concern. Oo, kasi nagsabi ko sa anak ko, paano maiintindihan mo? Sasabihin mo rin yung linya na yan. Oo, pag naghanap ka ng gamit, gamitin mo yung mata mo. Favorite ko yun nung bata ko. Mga kapuso, happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina, sa iyong asawa at ina. Happy Thank Mother's you Day. sa lahat po ng ina. Happy Mother's Day. At yun po ang mga balita ngayong weekend. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina, ito ang GMA News. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, Sir. Nasa 5 na siya. At dahil hindi natutulog ang balita. Halo. Kami, 24 oras. Sa ulan sa lahat eh.